Isa pong mapagpalang umaga sa gabing ito. Buhay ba ang Diyos? Maraming salamat po sa Panginoon sa pagkat binigyan niya ako ng pagkakataon na makapag-facilitate sa inyo ngayong gabing ito. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat sa pagbibigay niya sa akin ng mahabang buhay, tunay nga pong buhay na buhay ang Diyos. Isang palakpakan nga po sa ating buhay na Diyos. Meron po tayong tatlong mga kapatid na magbabahagi. Ang una ko pong tatawagin ay isa pong caps na magbibigay po sa atin ng isang awitin. Palakpakan po natin ang ating kapatid na si Magno Guevara. Bless muna ako kay Apo. Nandito pala. Bless po ako. Po ako bago pa lang ito. Magandang umaga po sa gabing ito. Ako po ay nagpapasalamat. Tinawagan ako rito sa Dambana upang mag-alay ng awit. Una, sa ating Divine Mercy at ang ating mahal na banal na Espiritu sa katawan po ng ating mahal na Apo Kumching, at sa inyo mga alagad, mga tagasunod, choir, lalong-lalo na yung aking mga kapatid na Kap, 1, 2, 3. Salamat po. Ako po ay aawit. Sorry po, ngayon ko pa lang po maiaala ito. Bahala na po kung magkamali ako. Ang awit pong ito ay pinagpala. Naaayon sa banal na kasulatan, ang templo ng Diyos sa ating katawan, kaya't ating pag-ingatan ang banal na Espiritu'y mananahan. Ang Espiritu mo'y maging aking tanlaw, sa aking paglalakbay, ligtas na sa landas. Liwanag ng kalangitan, babae kang isinugo ng may kapal. Babae kang pinagpala ng may kapal. Lahat ng pagsubok sa'yo'y ibinigay, sa buhay mo'y naranasan. Pinagtas mo ang landas ng kalinisan. Babae kang nagdulot ng kalikan sa mga taong mayroong karamdaman, kalooban ng may lalang. Sa Diyos Ama natarangin ang
nagbigay. Babae kang nagdulot ng kapaligan sa mga taong mayroong karamdaman. Kalooban ng may lalan sa Diyos Ama nasa langit ang nagbigay. Babae kang tinadhana sa lipunan, tinipon mo ang lupo ng kabutihan, pinagsanib sa hiniran. Babae kang busilak ang kalooban, babae kang dalisay ang kalooban. Dakilang layunin mo ay tinanglawan, nagdulot ng kagalakan. Ang puso't damdamin mo ay kalinisan. Ang buhay mo'y matapos ang kadiliman. Salamat po. Maraming pong salamat. Ang ating buhay, batid natin hiram lamang sa may kapal. Sa Diyos Ama nasa langit ang nagbigay, tinangluan ng liwanag itong buhay walang hanggan. Dito sa mundo, isang beses lamang tayong magdaraan. Inawat sa atin ang kalayaan. Bawat isa may kanya-kanyang hangganan. Sa ating buhay, sa ating buhay, ang buhay na hiram ay linisan. Hindi natin alam kung kailan magwawakas sa mundong ibabaw. Habang may buhay, maghandaan, mamuhay tayo sa kabutihan. Kailan naman. Salamat po. Maraming salamat kapatid sa magandang awitin na inandog mo sa amin sa gabing ito. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang ating kapatid na si Marie de la Cruz. Salamat po kapatid. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Nag-share po ako ngayong gabi sapagkat ito lang po ang chance ko na makapagbahagi sapagkat sa darating pong Lunes ay anibersaryo ko po bilang hinirang ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo bilang isang alagad. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. 9 na taon na po akong alagad sa patnubay at gabay ng ating Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sapagkat sa 9 na taon na yon pinagbatahan ako ng Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Wala bang kanta dyan, kapatid na Alan?
salamat po sa mga choir, salamat po sa ating lahat sapagkat galak ang puso ko po sapagkat hindi po masukat yung 9 na taon sapagkat bilang isang alagad po napakarami mo pong pagdadaan ng pagdalisay sapagkat sabi nga po kung kailan ka nalalapit sa Panginoon, maraming pagsubok upang matignan ang kakayahan mo kung ikaw nga ba'y may pinagbago na at kung mayroon ka ng tinalima sa ating Panginoon. Subalit, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon sapagkat sa araw-araw na pakikinig ko ng mensahe ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, doon po ako humuhugot ng katatagan. Kaya po hanggang sa ngayon, nananatili po akong nakatindig sa dakong ito sapagkat anuman nang dumarating na pagsubok at pagdalitay sa akin, hindi po ako nababagabag sapagkat alam ko po na ang Diyos na pinaglilingkuran ko ay Diyos na totoo na hindi ako pababayaan kahit anong oras. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sasamantalahin ko na rin po ang pagkakataon na ngayon na naman po, sasapit na naman po ang anibersaryo ng ating ng Divine Mercy na kung paano nga po ang petsang ito ay ipinagkaloob sa ating mahal na Apo upang ibigay ang kinalugdan siya ng ating Panginoon upang gamitin ang kanyang pagkatao upang daluyan ng banal na Espiritu upang ibigay sa ating ang mainam na handog upang mapabuti ang bawat isa sa atin sa buhay pananampalataya. Taon-taon po kasi kami po kasi yung napag-aatasan upang mag-ayos ng dambana po natin bilang preparasyon sa mga bulaklak na ginagamit. Hindi po kasi basta-basta kami nagdidekorasyon kung ano lang po ang maisip namin bilang tao, kung anong ilalagay naming bulaklak. Kung papansinin niyo po, every year may mga pagbabago. Iyon po ay depende kung ano po ang idinadatal ng Espiritu sa aking katauhan. Noong pong last year, 7 colors po yung ibinigay po na bulaklak ng ating Panginoon na i-design sa ating banal na dambana. Kung papansinin niyo po noon is kulay ng rainbow. Subalit po ngayon, 3 kulay lang po ang ibinigay sa akin ng ating Panginoon. Yung po ay ang kulay white, kulay yellow at saka ang kulay violet. Sabi ko, Panginoon, bakit po 3 kulay lang ngayon samantalang nung nakaraang taon ay 7? Ang sabi niya sa akin, anak, kung natanggap na ng mga kapatid mo ang liwanag, mayroon na silang kabanalan. Pag may kabanalan sila, may kalinisan na sila. Ngayon, sabi niya, yung 3 na yun na ang kabuuan upang ganap na makatalima kayo sa akin. Tapos pinalalagyan niya po dun sa pinakataas po ni Divine Mercy ng isang parang base. Sabi ko, bakit po yata parang kakaiba, bakit may base pa sa gitna? Sabi niya, anak, ilagay mo doon ang 4 na kulay ng bulaklak na nais kong ibigay sa iyo. Ang kulay orange, ang kulay blue, ang kulay pink, at saka po ang kulay green. Sabi ko, bakit po? Pag natanggap na nila lahat yung liwanag, kabanalan at kalinisan, ibibigay ko na sa kanila ang pagpapala, ang tagumpay, ang pag-ibig, at saka po ang kalusugan. Kaya po, iyon ang kakamti natin sa ating Panginoon. Manalig po tayo sa nobenaryong ito. Hanggang bukas po, kakamtan po natin ang lahat-lahat ng iyon na handog sa atin ng Panginoon. Makita lang po ang katapatan ng bawat isa sa atin. Wala pong imposible sa ating Panginoon. At marami pa pong ibang pagbabago na ibinigay sa amin dekorasyon, higit lalo po sa adoration na sabi ko nga, Panginoon, ito ba ay galing sa iyo o sa isip ko lamang ito nagmumula? Sabi ko, Panginoon, ayokong magkamali sapagkat kung ito ay galing lamang sa isip ko, burahin niyo po ito sapagkat ayokong manaig ang isip ko, kundi ang sa iyo ang manaig. Sapagkat kakaiba po talaga, sapagkat may pinalalagay po siya sa aking base sa harap niya na pinalalagyan po niya ng prutas na grapes at saka po 3 red wine at saka po ostia. Sabi ko, bakit po kaya ganon? Sapagkat yun daw po ang handog niya, dugo at laman niya ay tanggapin natin dahil yun po ang nagligtas sa atin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po, marami pong iba-ibang klaseng dekorasyon ng 3 kulay na bulaklak na yan, dyan lang po maglalaro yung design ng altar natin. Subalit, ang Ama po, kung paano po at kung paano ang pinakayarian,
masasaksihan nyo na lang po kung andito kayo bukas ng gabi o kaya sa Lunes po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Marami pong salamat at salamat po sa awit nyo sa akin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat po. Ay, naligaw na ako. Sorry, naligaw na ako sa MC. Maraming salamat kapatid sa magandang pagpapahayag. Ang ikatlo ko pong tatawagin ay ang ating kapatid na si Ini Gregorio. Palakpakan po natin ang ating kapatid. Magandang umaga po sa gabing ito. Ang pinababahagi po sa akin yung aking anak. Yung pong anak ko nagpunta sa ibang bansa. Graduating po na siya ng nurse. Pumunta siya sa ibang bansa, wala pa siyang alam na trabaho. Ngayon siguro mga inaabot na isang buwan, 10 days, uwi na siya rito. Sabi ko sa anak ko, manalig ka't magtiwala sa Panginoon. Haya mo anak, pupunta ako sa banal na dambana, doon kay Apo, ako'y dudulog. Kahit hindi ako makasyam, 5 beses lang ako pumunta, at mananalangin tayo. Ang sabi po ng anak ko, Nay, nakakita na ako ng trabaho. Ay salamat, pasalamat ka sa Ama. Ang sabi sa akin ng anak ko, kaso nanay, tigapunas ako ng Sarmiento sa ospital. Hindi ba anak ang pinuntahan mo dyan trabaho? Pagsubok sa iyo yan, tinitingnan ng ama kung iyan tatanggihan mo. Walang imposible sa Diyos, manalig tayo't magtiwala. Babaguhin ng ama yan, hahapulisin ka anak. Hindi ho siya nakapagpunas ng Sarmiento. Naging assistant siya ng doktor. Kaya pinupuri ko ama, pinasasalamatan ko yung aking puso, galak na galak. Pero dumating po ang pagdalisay sa aking pagsubok. Ang sabi po ni Mother of the House, kapatid, pag may dumating sa yung pagsubok, malalagpasan mo. May dumating po sa akin ang pagsubok. Nitong October, darating ang birthday ko, masaya ako. Ang mister ko po nag-i-scrap ng bakal. Magpapapirma siya ng cheque sa Chinese. Yun yung bakal na maliit, kasing haba ng posporo, bumaon doon sa kanyang paa. Nung dumating sa akin, dumudugo. Nakita nga po ng kumari ko, ang ginawa ko, yung basahan, ninagyan ko ng tide, kinaskas ko ng kinaskas. O tara sa emergency. Kasi kami kung magpagamot sa emergency Nung daling ko sa emergency, sinaksakan ng antibiotic, 5,000 milligrams. Konti lang nagastos, talagang konti lang. Umuwi na kami, sige may gakay dyan. Ba't po ang dumalisay sa akin? Kumuha ako ng kutsara, kumuha akong langis ng niyog, pinakulo ko, isinala ko sa apoy, ibinuhos ko doon sa sugat ng mister ko. Purihin ng ama kinabukasan, nakalakad siya, nakapagtrabaho, at dinasalan ko po siya. Kaya po napakabait ng ama sa aking birthday. Binigyan niya ako ng para akong nanalo sa loto. Bakit po? Andun ang kumari ko. Sa nakita ko kay Mami Beth na may napupulot akong mensahe. Ang sabi niya ganyan, pag nandito ang libro ni Apong, gumaganon po siya. Si Mama Beth, gumaganon siya. Meron siyang sinasabi. Sabi ko, maganda ito. Ako po kung manalangin, hindi po ako nagaganyan Ama, ba't nagising ako ng alas 3? Doon po ako pumunta sa harapan ng bintana, malawak yun, nakita ko yung langit. Alas 3. Ama, idinudulog ko po sa inyo. Sana yung aming tahanan, huwag niyong pabayaan na masunog. Ilayo niyo sa disgrasya. Dahil ito po, tabi kami ng pabrika, Selem, Bestang, Hanger. Ayan lang po pagitan ng bahay namin tsaka ito. Ba't po yung bumagyo na yon? Alas 3 madaling araw, nanalangin po talaga akong taimtim, nakatingin sa langit. Naalala ko si Mami Beth. Diyos ko, Panginoon ko, yung aming bahay, huwag niyong pababayaan. Habang buhay ko, habang buhay ng aking anak, pasarin salin lahi sa apo. Hadi ganun po.
bakit 8:30? Andun ang kumari ko, pumasok na ang tao. Ang sabi po sa kuryente, naku, takbo ako. Talaga pong umuusok, napakataas. Yung po pala, siguro kung gagawin man na alas 3, alas 4, dahil nagdikit po yung kuryente pumunta ako sa kabila, naibaba ang breaker. Kaya purihin ng Ama, pinupuri ko Ama, nagpapasalamat ako para akong nanalo sa loto. Lahat dumating ang birthday ko, binigay niya ang gift lahat. Sa hiningi ko sa Ama, hindi po na niyang nasunog yung aming bahay. Talagang tuwan-tuwa at nanalo ako. Talagang usok ko, napakalaki na. Naibabang bigla ang breaker ng mga tao. Salamat Ama. Napakasalamat nyo. Sabi ko, lahat ng hingin ko sa inyo. Eka nga po, kumotok tayo pagbibigyan. Himingi tayo, kumatok tayo pagbubuksan, himingi tayo pagbibigyan. Pag pa pala tayo binigyan ng Panginoon, lalo tayong timitibay, at ako hindi sa pagmamagaling, nagbibigay pa ako sa kapwa ko. Pag po tayo binigyan ng ating Panginoon, mabahagi po tayo. Tsak po ibabalik sa atin yan. At masaya ang ating kalooban. Andito na lang po. Maraming salamat kapatid. Tunay nga pong napakapalad nyo sapagkat sa matibay at tunay nga pong napakapalad nyo sapagkat sa matibay na pananalig at pananampalataya ay ipinagkaloob sa inyo ng Panginoon ang lahat-lahat ng inyong kahilingan. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang ating Mother of the House, kapatid na Marisa. Salamat po, Ama. Salamat po. Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Napaka-sorpresa po talaga ng ating Panginoon. Hindi niya pahintulutan na hindi ko maibahagi ang kaganapan po kahapon sa amin po ni Kuya Alan at ni Nanay Myrna. Alam ko po na ito ay makapagbubukas sa damdamin ng bawat isa na kung paano nga ay sa loob ng isang parlor, di andun po kami at yung gumagawa po sa amin ay born again po siya. Nung oras po na yun na naandun po kami, ang pinag-uusapan na po namin ay tungkol sa Diyos. Pero hindi pa dumarating si Nanay Myrna at si Kuya Alan. Ngayon po, maya-maya may pumasok po isang lalaki at sabi niya na yan po yung pastor namin. Dalawa po yan. Magpapakulay po ng buhok. Tapos po nung dumating na po yung dalawa, si Nanay Myrna at si Kuya Alan, syempre hindi po namin pinapansin, gawa nung, syempre hindi namin kilala, ano po. Subalit sa harapan po ng salamin, ang pinag-uusapan po namin ay ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Sabi ko, saan ka makakakita ng parlor na ang Diyos ang pinag-uusapan sa loob? Hindi chismis. Buhay po ba ang Diyos? Wala po kaming kamalayan na kung paano po yung kapuspusan ng Espiritu sa pamamagitan ng mahal na Apo. At eto kami, sa harapan ng parlor, nagpapaganda po kami. Kay buti ng Diyos na sa loob ng isang taon, bago mag-anniversary, binibigyan ng pagkakataon ng mga alagad, mga hinirang niya para apuhapin yung sarili na maisaayos at maging maganda sa paningin ng ating Panginoon. Although yun ay pantao lang. At habang nag-uusap po kami sa mga kapuspusan, kung paano, siyempre kasi si kapatid na Myrna po, sabi po niya, kung pwede daw po i-relax yung kanyang buhok. Ito po ay may kwento may aral. Ang sabi po nung naggagawa, Mami, patawad, kahit po gustuhin nyo magbayad sa akin ng malaki, hindi ko talaga iririban yung buhok nyo at masusunog lang. Sabi po, sino naman po ang mahusay na gumawa niyan para gawin sa inyo? Hindi sa inyo nagsasabi ng totoo. Yun po yung sabi. Masusunog po yung buhok nyo, hindi ito yung gawin natin, ganyan. Di syempre po, hindi namin alam na yung yung pastor ay nakikinig sa amin habang nagpapakulay siya. Sabi ko naman dun sa bata na gumagawa, basta ang mahalaga, naging totoo ka sa kapatid ko. Ay pinipilit po ni Nanay Myrna na pwede po yun kasi ginawa na sa akin ng iba kung gusto niyo po, lumabas na po kayo dito sa iba kayo magpagawa, pero hindi ko kayo gagawin. Kasi pwede ako magkapera, pero ayoko magsinungaling sa Diyos. Sabi po nung gumagawa sa amin ng buhok. Tapos sabi ko, anak, alam mo, nakakaaliw ka.
At habang kami ginagawa, ang pinatutugtog po niya yung mga praising song na gawa ng tao, na inaangkop mo sa sarili mo kung paano humingi ng tawad. May sinabi niya mga artista na para ibalik yung papurit pasasalamat sa Diyos, gumagawa sila ng awit na ukol sa Diyos at sa kanilang sarili, pero inaangkop ng tao sa kapwa-tao. Hanggang pinatugtugan po kami, hanggang, siyempre po, napupukaw po yung espiritu sa aming katawan habang naririnig po namin yung awit. At nung kami ng tatlo nag-usap, hindi na po namin mapigil sapagkat nararamdaman po namin na si Pastor nakikinig sa aming pag-uusap. Tapos nung hindi na po siya nakatiis, nagharap na po kami na inaayos na po yung aming buhok. Tapos sabi po namin, Pastor, patawad po kung kami po ay medyo malakas ang aming tinig. Alam niyo po kung ano po yung sagot sa amin ng Pastor? Kanina ko pa kayo pinakikinggan, damang-dama ko po ang kapuspusan ng espiritu sa katawan nyo. Boy mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Tapos po, siyempre po, andun na po yung lakas ng loob. Na umupo na po, dumating na po isang pastor. Nagagalak po ako sa kanila sapagkat doon po pinatunayan ng Ama na ako po yung nauna nilakasan ko po yung loob na sabi ko, Pastor, baka po magtaka po kayo kung ano po yung pinag-uusapan namin. Nalalapit po kasi yung anniversary namin sa Paligi. Dito po kay Apo Kunching, Divine Mercy. Dito lang, malapit lang po. Kung gusto nyo po, pwede po kayong tumungo. In-invite po namin. Kaya po kami nag-uusap ng ganito. Napupuspos po kami ng espiritu sa nagaganap po sa aming buhay. Hanggang parang nagkaroon po kami ng bahaginan doon sa parlor na yon. At ang hiwaga, nag-benefits po talaga yung parlor. Habang nandun po kami, walang patid ang pagpasok ng mga tao. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Tinatanggihan po ng may-ari ng parlor yung mga gusto magpagupit, magparibad. Dahil andun nga po kami, talaga pong walang patid ang pagpasok. Tapos nung sinabi ko kay Pastor, sabi ko, pwede po bang magtanong? Sabi ko sa kanya, nawa po huwag niyo po ipagdamdam. Sa katotohanan lang po, pag may nakakaharap po kaming pastor, nagkakaroon po kami ng yung pagkaalangan na makipag-usap sa kanila. Dahil pag nalaman po nila mga Katoliko, tinutuligsa po nila, boy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sinabi ko po yung ganon. Tapos, sabi ko, gusto ko lang po itanong sa inyo, ano po ba kaya ang mali sa Katoliko? Ano po? Yun po yung sinabi ko po. Tapos, sinagot po niya kami na napakagandang sagot. Alam niyo po, sabi niya, alam niyo mga Brad, sabi niya, Brad, sister, sabi niya, kung relihiyon ang pag-uusapan natin para itanghal ang ating Panginoon, hindi tayo mag-aabot, sabi po niya. Kahit sino, hindi mo maaaring isali ang relihiyon sa oras na ang Diyos ang pinag-uusapan mo. Buhay po ba ang Diyos? Opo, di nagkaangkop po kami ng espiritu nung oras na yon. At tinuran po niya na nararamdaman ko sa inyo na kung paano kayo nag-uusap sa oras na ito, puspos kayo ng espiritu. At yung nagbahagi sa inyo, puspos din ng espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sabi ko po sa kay Pastor, salamat po sa pandamang binahagi sa inyo ng Ama, sapagkat lugod na lugod ang aming puso na sa pamamagitan ninyo, nawala yung takot namin na inaayawan nyo ang mga Katoliko. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Hindi naman po masama yun, di ba? Kaya, nung nag-usap-usap na po kami, tapos, ayun po, paano kayo naakay? Sabi niya, paano kayo naakay sa lugar na yun? Ano naging dahilan? Bakit kayo nakatanggap ng bahagi ng Diyos? Paano kayo ginagamit? Ganun po yung tanong niya sa amin. Pinaliwanag po namin isa-isa, si Kuya Alan, si Nanay Myrna, ako. Hanggang nagpaliwanag din po siya sa amin. Alam niyo po ba, yung pinag-usapan po namin sa loob ng parlor, yun po yung mensahe dito kahapon. Boy po ba ang Diyos? Yung tungkol po kay Hope. Yun po yung pinag-usapan namin. Opo, na sinambit ni Kuya Alan. At yung pinag-usapan namin na, bakit namin sasabihin na kami wala, samantalang ang Diyos ang kasama namin, na sa oras ng anniversary, hindi kami, yung pinag-usapan po namin na hindi kami nangingilak na ganito, ganyan, sapagkat nananalig ang Diyos ang magpapadating. Totoo yun. At may advice po siya sa amin na gusto ko po iparating sa inyo. Sino man daw po yung spiritual advisor nyo na ginamit ng Diyos para mabuksan kayo at malinis ang inyong pagkatao, huwag niyong bibigyan
ng sama ng loob. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sinabi po yun. Sapagat isa daw po yan sa panuntunan na gusto ng ating Panginoon. Yung mga ginagamit na tao sa ating buhay ay hindi daw dapat natin bigyan ng mabigat na pasanin na tayo yung magiging dahilan. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, kaya ko ito binahagi sa inyo sapagkat sobrang nagagalak ang puso ko. Itong nalalapit na anibersaryong ito ay sadyang kakaiba na sa bawat paglipas ng anniversary po, pinakikita ng Panginoon yung iba't ibang uri ng hain na ibinibigay niya at iba't ibang uri ng mga taong ginagamit niya para sa kanyang gawain. Amen po ba yun? Kaya pinauuna ko na po sa inyong kayo pasalamatan sa lahat ng inyong pagdulog, sa lahat ng inyong paghahandog, na inyong mga sarili o anuman sa dako dito para maging kaisa ng ating Panginoon sa pagpapalaganap ng kanyang kabutihan. Nawa po tayong lahat ay patuloy na manatili doon sa kagandahang loob na ibinibigay ng ating Panginoon. At iyon po, kinuha na ng pahayag si Nanay Myrna kung paano siyang naakay, si Kuya Alan, at ako rin po. At the end po, siya rin po ay nag-open sa amin. Mas matindi po ang kanyang pinagdaanan. Alam niyo kung bakit? Hindi po ito isang chismis. Naging makatotohanan po siya sa amin. Ang sabi po niya sa amin, mapapalad kayong nagpaakay at mapapalad kayo nakasumpong ng totoong ginagamit ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu. Alam niyo, sabi niya, nung ako ay wala pa sa Diyos, bago ako naging pastor, ang aking Diyos ay si Satanas. Opo, inamin niya po, ang aking Diyos ay si Satanas. At wala naman po akong pinangalan sa inyo. Gusto ko lang pong i-relay sa inyo, hindi para chismis, kundi kung paano ang Diyos ay kumikilos sa mga taong nadidimlan at binibigyan niya ng liwanag. Amen po ba yun? Ang trabaho daw po nila noon ay kaya nilang pumatay ng tao sa pamamagitan ng salita lang. So mga black magic, yung gamit nila. Subalit dahil nasumpungan niya ang Diyos, anong tinuran niya? Higit na makapangyarihan ng Diyos kaysa kay Satanas. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya nagkaroon po kami ng angkop at may isa po siyang, kung in-invite po kami, na yung mga life testimony po, at sila din po, in-invite din po namin na tumungo sa dakong ito upang makarinig ng mensahe ng Banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, na doon pinatunayan ng Ama na sadyang hindi maaaring paglabanan ng bawat anak ng Diyos ang siya. Hindi. Kundi kapag nagtugma ang bawat damdamin, doon pa lang mararamdaman mong kailanman na hindi pinatid ng Ama ang tunay niyang pag-ibig sa bawat anak niya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po, tayo pong mga kapatiran, at hindi po namin namalaya, mayroon po palang taga rito doon, na sinabi lang po sa amin sa parlor, na alam mo yung isa nakikinig doon, taga roon sa tabi lang na Apo Kunching, pero hindi po namin kilala. Salamat sa Ama, at ang aming pinag-uusapan ay ganito. Alam niyo po, Pastor, ang dami po kayo nagtataka sa amin kung paano kami nabubuhay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Talaga pong inaangkop, ano po, na ang claim namin kay God, lagi namin sinasabi na, bakit kami babahala? Ang Diyos ang pinaglilingkuran namin. Ang Diyos ang boss namin. Kaya sa dakong ito, kahit wala makita yung tao, alam namin na bubuhay kami ng Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Bakit ko po ito pinagmamalaki sa inyo? Dahil hindi lang po kami may karapatan. Maging kayong lahat po ay may karapatan. Kaya tuwang-tuwa po si Pastor sa amin, na sa pamamagitan po noon, nakarinig po yung kapitbahay daw po ng mahal na Apo. Hindi ko naman po alam kung sino. Hindi po namin alam. Subalit katotohanan po. Nailahan ang katotohanan, narinig ang katotohanan, nakalaya ang sinong may katanungan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya nawa po, tayong lahat, kung paano ang dakong ito ay tipanan ng ating Panginoon sa pamagitan ng mahal na Apo Kunching. Salamat po, mahal na Apo, sa loob po ng maglalamin 3 taon na anibersaryo sa dakong ito, na ilang araw na lang, Mami Beth, sad-sad na po. 2 araw na lang. Salamat sa Ama, sapagkat sa bawat pagbabata po pala at paglipas ng panahon, kung sa unay nahirapan ka, sa susunod ay hindi ka na mahihirapan. At yun lang ang patunay ng Ama, na habang patuloy ka na nagmimithi na kamti ng kanyang kabutihan,
Para ka lang umunguya ng mani na tumutunog pa at malimnamnam ng inunguya mo sapagkat alam mo ang Diyos ang kasama mo. Buhay pa ba ang Diyos? At yun po ang sa dakong ito ay hindi ko malilimutan na nagaganap. Nasabi ko nga kay Pastor, sabi po namin, hindi kami maaring pagmalakihan sapagkat kung paano pong sumuko ang bawat isa, maging kayo, sumuko sa ating Diyos at sa dakong ito'y makipagtipan sa Kanya. Ano man ang kaukulan na kamti ng bawat isa, may isang tagapagtanggol, ang Diyos. Ano man ang nawala sa'yo, kaya niya ibalik. Ano man ang kulang sa'yo, kaya niyang punuan. Ano man ang kailangan mo, kaya niyang ibigay. At yun po ay aming nasampungan sa dakong ito, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, na sa bawat araw, sabi ko nga, salamat Ama, at sa oras sa anibersaryo mo, na wala na lahat ng stress, na wala lahat, kundi patuloy mong pinasisilay na ikaw ang pinaglilingkuran. Muli, magandang umaga po sa inyo sa gabing ito. Maraming salamat po, Mother. Maraming salamat po sa mga kapatid na nagbahagi. Tayo po ay magsitayo upang awitin ang panalangin na itinuro sa atin ng Panginoon.